Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ating pagnilayan ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Ang tagpong ito sa Ebanghelyo ni San Marcos ay isang paalala na ang pananampalataya ay hindi laging madali, maging para sa mga pinakamalapit kay Jesus. Nakita natin ang paulit-ulit na pagpapakita ng Panginoon. Una kay Maria Magdalena, pagkatapos ay sa dalawang alagad. Ngunit sa kabila ng kanilang mga patotoo, nanaig pa rin ang pag-aalinlangan at katigasan ng puso ng mga apostol. Madalas tayo rin ay katulad nila. Sa gitna ng ating mga takot, kabiguan at madidilim na bahagi ng buhay, nahihirapan tayong maniwala na ang Diyos ay buhay at gumagawa sa ating piling. Ngunit ang mensahe ng muling pagkabuhay ay hindi natatapos sa ating pagdududa. Pinagalitan man sila ni Jesus, hindi niya sila itinakwil. Sa halip, ibinigay niya sa kanila ang pinakamahalagang misyon. Humayo kayo sa buong daigdig at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilikha. Ito ang hamon sa atin. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sariling kapanatagan. Tinatawag tayo ni Jesus na lumabas sa ating mga saradong pinto ng takot at maging buhay na saksi ng kanyang pag-ibig. Ang muling pagkabuhay ay isang katotohanang dapat ipamuhay at ibahagi sa pamamagitan ng ating mga salita, ngunit higit lalo sa ating mga gawa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong muling pagkabuhay na nagbibigay ng bagong pag-asa sa aming buhay. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging matigas ang aming puso at naging bulag kami sa iyong presensya. Loobin mo po ang mga apoy ng iyong pag-ibig ay mag-alab sa aming mga puso upang hindi kami matakot na ipahayag ang iyong salita. Gawin mo kaming instrumento ng iyong kapayapaan at pag-asa sa isang mundong puno ng pag-aalinlangan. Tulungan mo kaming humayo ng may katapatan at tapang, dala ang liwanag ng iyong muling pagkabuhay. Amen.